Welcome to Donmar TV News Channel. Sumentro sa pabahay at trabaho, hindi lang sa Kamaynilaan ang mga pangako ng Pacquiao at Tienza tandem. Pero kasama rin sa pangangampanya ni Presidential Candidate Manny Pacquiao ang isa pang matunog na kandidato sa pagkasenador na si guest candidate Raffy Tulfo. Sa Sarangani Province, umikot si Presidential Candidate at Senator Manny Pacquiao sa ikalawang araw ng pangangampanya ng Team Promdi. Kasama ni Pacman ang kalineup nito na tumatakbo sa pagkasenador na si Lutz Barbo at ang guest candidate na si Raffy Tulfo. Pinuntahan ng Team Promdi ang Pacman Village sa Alabel, Sarangani na ipinatayo ng pambansang kamao bago pa man siya pumasok sa mundo ng politika. Ani Pacman, ang Pacman Village ay pagpapatunay na hindi drawing ang kanyang pangako na pabahay sa lahat ng mga Pilipino sa oras na mailuklok bilang Pangulo ng Bansa. Target na mabigyan ni Manny ng libreng pabahay ang nasa humigit kumulang 10 milyong mahihirap na Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ang plano natin sa Metro Manila, mabigyan lahat ng pabahay. Pati yung mga nagrenta lamang, mabigyan ng pabahay. Actually, may design na kami pagdating sa Maynila. Kasi hindi pwede yung ganito. Kailangan ng malawak na lupain. Ang kailangan natin doon ay high-rise, yung condominium. Parang Singapore. Taong 2004 nang simulan ng boxing champ ang pamamahagi ng bahay na libre para sa mga mahihirap. Sa ngayon, nasa 2,000 units na ang kanyang naipamahagi sa mga taga-Alabel at General Santos City. Bawat unit ay may lawak na 30 square meters at nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Samantala, sinabi naman ni Tulfo na unemployment at underemployment ang ilan sa mga rason kung bakit naghihirap ang isang lugar. Ito aniya ang isa sa mga rason kung bakit nakikipagsapalaran sa Metro Manila ang ilan nating kababayan mula Visayas at Mindanao. Para matigil na ito, suwestyon ni Tulfo. Siguro para hindi na magkaroon ng migration from the province going to the Manila, siguro yung mga kapitalista, yung mga investors, suportahan. So, the government and the private sector dapat palaging magpartner yan. Para naman sa senatoriable na si Barbo, kailangan matuto ang mga nasa probinsya ng farming sa tulong ng Department of Agriculture para may pagkakakitaan. Ang mensahe ni President Pacquiao, do not rely on dole-out. Kailangan may sarili pagsisikap. Kahit ang Diyos, tumutulong lang doon sa may ginagawa. Sa huli ay nanawagan ng pambansang kamao na tulungan siya na baguhin ang bansa sa pamamagitan ng pagpili ng tamang lider. Imulat natin yung mga mata natin. Nagkaganito tayo hindi dahil sa kulang ang budget ng Pilipinas. Nagkaganito tayo hindi dahil sa hindi nag-i-implement ang hindi nakapag-coordinate ng mga tao. Nagkaganito tayo because of corruption. Tony Gonzaga, iiwan na ang PBB. Unang lumabas ang balitang ito sa mga pinost ni MJ Felipe kahapon na kung saan sinabi ng ABS-CBN reporter na may isang source daw ang nagkumpirma na hindi na mag-host si Tony ng primetime reality show sa kanyang home network. Ilang oras matapos ang post na yan ni MJ, kinumpirma na rin mismo ni Tony na iiwan na nga niya ang nasabing reality show pagkatapos ng 16 na taon. Makikita sa Instagram ang 2-slide post ni Tony kung saan makikitang isang larawan niya habang nag-host at ang kanyang official statement. Maraming celebrities ang nag-comment sa nasabing post na yan, katulad ng co-host ni Tony sa nasabing reality show na si Mariel Padilla. And we quote Mariel, "I love you, Tony. You are a friend and a sister forever. Welcome to the outside world, Tony." Nireplaya naman niya ng isa pang co-host ni Tony at Mariel na si Bianca Gonzalez ng "Nobody can ever take your place and do it like you, Celestine Gonzaga. Nag-iisa ka. Love you both." Sinagot din ni Mariel ang reply na yan ni Bianca ng "Friendship goes beyond work, beyond religion, beyond politics, beyond it all. Go make us proud, B. You got this. We believe in you." Ang pilit na ibinabagsak, ngunit lalong namamayagpag. Isang araw bago siya umalis sa nasabing reality show ay nag-trending din si Tony matapos niyang maging host ng campaign rally ng tambalang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Mayor Sara Duterte Carpio. Naglabas pa nga ng isang IG story si Tony kaugnay niyan kung saan makikita siyang nag-host sa nasabing political rally. Mababasa naman sa parehong IG post ang salitang unbothered.
Guys, naloka ako sa nangyari sa Comelec. Mga bakla, explain ko sa inyo. Guys, mahalaga to. Promise. Okay, ganito. Good afternoon. Mamaya na yung yung Vincentiments. Mamayang gabi na yun. Dito muna tayo. Anong Valenzuela? Wala akong pakialam sa Valenzuela. Naloka ako. Ito. Makinig kayo. Pa-share na muna. Pa-share. Dali, share nyo na. Dali. Dali, ito na. Okay. Ready? Mio. Okay, let's go. So, nagkaroon ng press release itong Comelec. Nirelease ito, pinablish ito ng CNN Philippines. CNN Philippines ngayon lang. Ngayon ko lang nakita. Ito na. Comelec designates acting chair, reshuffles divisions. Okay. Real-time Tagalog as usual Hindi ko alam na nangyari itong bakla. Ngayon lang ito nangyari. Okay, ito. Okay, maingay. Sabi ko, huwag kayo maingay. Di ko naman kayo naririnig. No? Ang bilis ng comments Ito na. Mio, brr, la. Okay, let's go. Ito na. Comelec designates acting chair. Naglagay ng bagong acting chairman. Nag-reshuffle daw ng division. Ang Commission on Elections noong 3 ng Pebrero 2022 ay formal na dinesignate si Commissioner Socorro Inting bilang acting chairperson at ni-reorganize ang membership ng 2 divisions ng Commission on Elections. Ito, first paragraph, hindi ito nakakashock. Hindi. Yung sumunod. Yung susunod na... Basta. Ito. Si acting chairperson Inting ang magsisilbi sa capacity bilang bagong chairperson, yada-yada, given her stellar performance, yada-yada, kembot. So, chair siya ng Comelec hanggang may bago ma-appoint, si Inting. Si acting chairperson Inting, eto na! Si acting chairperson Inting ang magpipreside sa first division. At si Commissioner Amy Ferolino ang member. Yung second division naman, headed ni Casquejo at ang presiding si Bulay. Cases na hindi pa nararaffle sa isang division or those filed matapos ang February 9, 2022 ay mararaffle sa mga newly constituted divisions. Meanwhile, ang mga kaso na niraffle sa dating first at second division will be retained in the concerned division daw. So, ibig sabihin po, in order to ensure orderly, speedy, judicious disposition of cases. Ito na! Dali lang. For this purpose daw, a former first division. Meanwhile, cases respectively raffled to the former first and second division will be retained in the concerned division in order to For this purpose, a former first division and former second division are constituted as follows. Casquejo as presiding, Ferolino as member, first division. Presiding commissioner. So in short, hindi na... Wait. Okay. So ganito guys, no. Okay. So ganito. Anong sabi ni Guanzon? Again, ano sabi ni Guanzon? Pag lumagpas daw ng February 3, lilipat daw si Casquejo, magkakalabo-labo daw yung division kasi daw si Casquejo ilalagay daw sa second division. Di ba ganun yung sabi ni Guanzon? Hindi nangyari. Ulitin ko lang sabi dito. So nagkaroon ng reshuffling.
Okay, nagkaroon ng reshuffling ng mga division. Yung bagong first division, si Inting at saka si Ferolino. Yung bagong second division, si Casquejo at saka si Bulay. So in short, si Casquejo na galing sa first division, inilipat nga sa second division. In that respect, tama ang sinabi ni Guanzon. However, mali yung sinabi ni Guanzon in as far as yung Akbayan, Mangalen, and Ilagan, yung tatlo, yung basta yung DQ, are concerned. Bakit? Kasi ang sabi, samantala, yung mga kaso na ni-raffle sa dating first at second division ay mariretain dun sa concerned na division para maayos daw yung pag-handle ng cases. Para sa ganoong purpose, para sa ganoong layunin, yung dating first division at dating second division are constituted as follows. So si Casquejo, Ferolino, first division. Ito yung para sa Akbayan petition ha. Tapos si Inting at saka si Bulay sa second division. Okay? So in short guys, ang mahalaga dito, while it's true na si Casquejo ay inilipat sa second division para doon sa hinahandle na DQ kay Bongbong, si Ferolino pa rin at saka si Casquejo. Ngayon, eto na. Kunin ko lang saglit. Ayun, Guanzon, PNA. O ngayon, tandaan ninyo kung ano sinabi ni Guanzon? Ano sinabi ni Guanzon? Guanzon dissenting opinion ready on DQ case versus Marcos. Sinabi niya ito, lumabas ito January 26, 2022. Now, sa baba tayo. Sabi dito ni Guanzon, sa totoo lang, meron akong dissenting opinion. Ready na yon January 17 pa kasi because we raffle yung disqualification cases, tatlo ang tinatawag na consolidated case, nagpunta sa commission. So ang sinabi ni Guanzon dito nung January 26 ay dissenting opinion siya. Dissenting. So siya minority opinion. Sa isang grupo ng tatlo, kung ikaw yung minority, ibig sabihin yung dalawa majority. Ganun lang po kasimple ang mathematics nun. 3 minus 1 equals 2. So ibig sabihin po dito, nilik na po ni Guanzon yung magiging desisyon ni Casquejo at saka netong si Ferolina. Di ba ano ba boto ni Guanzon? Siya yung dissenting. Ang boto niya, EDQ. O di ano yung majority? Hindi EDQ. Gets ninyo? Di ba ang sabi ni Guanzon? Wait lang. Casquejo, DQ. Okay, wait lang. Kunin ko lang isang balita. Kasi it's all coming back to me now. Ito. Ito naman ang sabi ni Guanzon noong February 1. Okay? Ganda ng memorya ko. Oh my God, I love myself. Okay, tuloy natin. May isa pa daw commissioner ang hindi makakaboto sa mga DQ cases laban kay Marcos ayon kay Guanzon. Ang sabi po ni Guanzon, maliban po sa kanya, sabi po ni Election Commissioner Rowena Guanzon na si Casquejo hindi makakaboto sa consolidated disqualification cases laban kay Bongbong Marcos. Si Guanzon daw na magre-retire sa February 2, so retirado na ngayon, nag-announce daw noong Martes, so bago pa niyan, na si Casquejo daw yung papapalitan sa First Division ng Commission on Elections na nag-handle ng consolidated cases laban kay BBM. Ayon po kay Guanzon, si Casquejo po magpe-preside sa COMELEC Second Division sa February 3. Yes, presiding ng Second Division, so hindi siya makakaboto sa kaso na ito. Ano ginawa ni Inting? Ang ginawa ni Inting dito, sabi, oo, siya ang mag-head ng second division, pero yung mga case, yung mga second division cases na hahawakan niya ay mga kaso lamang na i-file after February 9. So yung mga kaso na nai-raffle na, siya pa rin ang hahawak. Kung first division siya dati, yung first division na kaso, si Casquejo pa rin ang hahawak. Nagigets niyo yung sinasabi ko? Ang sinasabi ko rito, guys, mababasura po. Si Guanzon na nagsabi, dissenting opinion siya. Ibig sabihin, kung tatlo lang sila doon, ang majority opinion, si Casquejo at saka si Ferolino.
Kung majority opinion siya, yung dalawa, at so basically concurring yung opinion ng dalawa, dissenting si Guanzon, ang gusto ni Guanzon i-DQ, then ang gusto ng dalawa, hindi i-DQ. Sino yung magde-decide? Nagkaroon nga ng reshuffling, pero yung dalawa pa rin na yon ang magde-decide. Si Casquejo pa din at saka si Ferolino. So hindi madi-DQ si Bongbong unless nagsinungaling na naman si Guanzon. O ngayon, eto na. Ilan na lang po ang natitira? Ilan na lang po ang natitira sa COMELEC? 4. 'Di ba? Casquejo, Ferolino, Inting, Bulay. Casquejo, Ferolino, Inting, Bulay. Ano yung issue? Kung dapat bang ma-disqualify, kasi syempre, kahit na i-dismiss ng first division yung disqualification laban kay Bongbong, i-raise pa yan, i-motion for reconsideration pa yan, tapos i-handle ng COMELEC and Bank. So ibig sabihin, all the sitting commissioners, tag team sila, lahat silang 4 pagdidesisyonan. However, recall kung dissenting opinion si Guanzon, ibig sabihin, sabi ni Guanzon, DQ siya. So si Ferolino at saka si Casquejo, ang stance na talaga nila, no DQ. 'Di ba? Ang problema, si Inting at saka si Bulay na nandun sa second division, ano bang sinabi? Let's go. Ito, di ba si Inting at saka si Bulay ang humawak noong petition to deny due course / cancel certificate of candidacy ni BBM. Di ba ito yun yung Wikipedia petition, Christian Buenafe et al. Versus BBM. Ayun pala si Drixel. Hi Drixel, good job Drixel. Okay, kaibigan ko yan si Drixel Pinautang din niya ako ng 100 noong Isa pa yun na nagpautang sa akin ng 100 noong noong nagpunta ako sa Philippine Arena kasi wala akong pambili ng calamares kasi naiwan ko sa driver ko yung wallet ko. Isa yun sa nagpautang sa akin ng 100. Salamat Drixel. Sabi ko, Drixel may 100 ka ba dyan? Bakit? Wala man lang akong pambili ng calamares. Okay, balik tayo. Baklaan lang kami niyan. Moving on. So, ito, yung petition to deny due course and or cancel certificate of candidacy. Dito yung panahon na sinunog si Teddy, di ba? Sinunog yung kanyang petition, yung talagang binitchlap si Teddy, mga bakla. Ito na, wait. Okay, una, this petition daw, ito yung certificate to deny due course, petition to deny due course / cancel certificate of candidacy. Okay? So, hindi ito yung disqualification, pero it sheds light on how the Commission and Bank will likely decide on the disqualification cases should a motion for reconsideration be filed. Kasi syempre, mag-MR yan. 'Di ba? So, moving on, ito na. So, una, gusto nila ipa-dismiss. Pero, di ba nga, sinabi dito ng second division na, una, the law na applicable, so, mahaba yan, pero ito yung bottom line. The respondent ceased to be a public officer when he and his family were forced to leave the country in February 1986. Ang argumentation niya, di ba, ni Guanzon dito, dapat DQ. Sige na nga, pagbigyan natin. Baba tayo. Ang mahalaga, di ba, na-DQ sa moral turpitude. Eto, anong stance? Si Inting ang nagsulat nito, si Inting. At saka si Bulay nag-concur. Sa Republic of the Philippines versus Bongbong and Imelda, ang Supreme Court daw, malinaw na dineklara na ang failure to file ITR ay hindi isang krimen na mayroong moral turpitude. Yung contention daw nila Father Buenafe et al. na si Bongbong ay na-convict ng crime involving moral turpitude ay kompletong-kompleto, absolutely mali. Tapos, ang mga petitioner daw, so ito si hindi to relevant. Next. Misquoted. Hindi, ito na yung paglilitsyon part. Pero ang bottom line, guys, doon sa angulo na nakikita ni Rowena Guanzon, na sinite ni Rowena Guanzon, ang sabi niya, may moral turpitude. Ang sabi dito, no, it's not a crime involving moral turpitude. Gets niya? So, ang bottom line ko po dito, guys, first,
Step 1. Ang sabi po ni Commissioner Rowena Guanzon doon sa kanyang Facebook Live ay dissenting opinion siya sa First Division. Kung dissenting opinion siya, ibig sabihin yung dalawa niyang kasama doon, tatlo lang naman sila, majority opinion. So kabaliktaran ng opinion ni Guanzon. Ano ba ang opinion ni Guanzon? I-disqualify si Bongbong. Ano po ang kabaliktaran ng i-disqualify? Hindi i-disqualify.